Treasure hunting weekend. Dahil sa summer ngayon, ay kasama ko ang aking Surigao-san Jr. sa pag-akyat dito sa bundok. At meron kaming titingnan na isang site na mayroong mga marka at dating hinuhukay din ng ating mga katiyats. Baka sakaling matagpuan natin ang eksaktong digging spot. Kaya atin i-check at titingnan yung mga signs. Okay, so napakainit ng panahon ngayon at kahit mainit ay magsuot pa rin tayo ng hoodie kasi kung wala tayong jacket or long sleeve talagang sunog ang balat mo. Tapos sa laman ang init ng araw, grabe. Kaya ito, excited pa tong junior ko na umakyat ng bundok. Mamaya pagod na to. Medyo naligaw kami, nauna kasi yung mga kasama ko. Sanga-sanga yung daan. Kaya trust your instinct sa ganitong mga kalagayan na maliligaw ka ay trust your instinct. Yung dikta ng puso at isip. Kaya ito, damdam ko na malapit na kami sa kasama. Makati tong mga mga damo na mga talahib, ganyan. Kaya lagi akong nasusuot ng bunit. Protection din yan sa mga insekto at mga makakating damo, halaman. Okay, so ito, tingin ko ito na yun. Nagsanga kasi itong daan, kaya hirap. Mahirap siya, maliligaw ka kung walang guide. So, ito na yun. Nakikita ko na yung dalawa. Ayun. So, ito na kami mga katiyats. Ngayon, makikita na natin tong sign dito. Okay. So, ito yan. Malayong malayo pa. Kitang-kita mo na. Napakalaking V. Ang V ay pwedeng Roman yan. Stands for distances na 5. Merong supporting signs yan. Kapag may ganyan, merong pang kasama yan. Ang maganda dito ay doon sa likod niya na merong old tree, centennial. May butas daw yun na square ang pagkabutas. Kaya dito merong dalawang possibility. Pwedeng arrowhead ito, sundan yung tulis. Pwede ring tunnel symbol, which is doon sa likod ang tunnel, doon sa buka ng sign ng P. Ito sa unahan, no? Yan yung tinuro ko, yan yung butas na square yan sa old tree, at tagos yan sa kabila, parang telescopic siya, tagos yan. Meron na nga lang mga anay na nariyan. Ayan, no, letter B talaga siya, kinarb. At ang palibot nito, hinuhukay na to ng mga katiyats natin. Mayroong 3 hukay diyan sa gilid, sa unahan, at sa harapan. Wala daw sila nakuha, kaya binalikan natin. At atin i-try pag-analyze. Walang gamit na detector ito. Analysis lang talaga. Ito yung hukay nila noon. Malalim yan, mayroong hagdan. Ito, lapitan natin. Talagang man-made siya, sinilsil siya. At malaki siya, klarong-klaro. Kitang-kita siya.
Parang letter Y din siya, nagturo sa baba. Kaya hinukay nila ang baba nito pero wala. Kaya sa palagay ko ito yung distansya. So yun na distance, yung nandun si Junior. Yun ang tinuturo nito. Pero meron akong pangalawang kutob na pwede rin yung kahoy sa likod nito na may butas na square. Ay isa rin yun na countersign. So ibig sabihin, in between sa litrang V at sa kahoy. Ano kasi na kahoy yun? Deform siya yung nakabend na kahoy yun. Sa gilid niya merong heart to. Merong heart sign. Ayun yung kahoy yun, nakabend siya. Sa palibot nito, malaking bato kasi ito. Sa palibot niya, marami ng hukay dyan. Yan o. Malalalim ang hukay. Kaya minsan lang tayo nakakakita ng pressure sa under sa bato. Kapag may mga Y, ganyan, V, ay dumidistansya talaga yan. Merong distansya siya. Hindi siya malapit sa bato. Yan, tuturo ko yan yung estimated yan na parte. Ngayon kung mano-mano lang yan sa paghanap, sa paghukay, mano-mano lang, talagang susurrender tayo kasi mano-mano. Kaya ang makakuha lang talaga ng mga ganyan ay yung may heavy equipment, backhoe. Ito, man-made hole yan, and then meron siyang tail. Ang tail naka-point din doon. Yan, malapit sa tinayuan ni Junior, Surigao-san Junior. Malapit ang tinuturo doon. Kaya palagay ko ito ay pointer din. Katulad ng V. Ito yung harapan ng bato. Meron siyang treasure box sign. Yan, nakaharap din yan doon. Ayan. Kaya tatlong signs lahat nagtuturo sa isang lugar. Kaya pwedeng nandoon nga ito. Pwede. Okay, so bigyan natin ng konting ilustrasyon kung paano ang pag-analyze nito, kung saan pwedeng maghukay. Sa analysis ay hindi pwedeng isa lang ang ituturo mo. Kasi meron palagi ang adjustment at tinatawag na counter. Merong mga counter yan. Kaya hindi pwedeng sabihin na diyan na kaagad. Okay, merong dalawang kahulugan itong B. Ang B ay pwedeng kumuha sila sa Roman kasi ang Hapon gumagamit din ng Roman symbols. Katulad ng B, ang B ay pwedeng 5 meters, stands for 5. Pero kung nakaganyan na sign, ito yung kanji sign ng entrance or door. So kung baliktad ito, ay pwedeng dito ang item. Ngayon, ang counter nito ay itong butas. Itong butas na ito, tagos yan doon sa kabila. Masisilip yan, kaya nga lang mayroong anay na naninirahan sa loob. Sinilip ko na yan noon. Okay, so pwedeng sa kalagitnaan ito itong litrang B. Medyo tayo, ulitin natin. Pwedeng ito, alayan nyo yung dalawa, at pwedeng sa gitna nito ang test D. Okay, kapag mag-testing tayo ngayon, malalim na 3 meters na, at kung pwede iabot nyo ng 4 kasi kumakapal ng lupa dahil sa landslide at mga nabubulok na mga dahon. Tagal na kasi, kaya kumakapal ng lupa at lalong nabaon ng malalim ang item. Okay, so ito yung ating una. Baka sakali meron kayong kapareho nito na site na mayroong counter sa kahoy.
countersign yan. Square na butas. Ngayon ang kahoy ay deform. Nakaganyan siya, oh, baluktot. Japanese style yan eh. Dinideform nila ang kahoy para matandaan nila na yun yung kahoy na yun. So ito yung una na testing digging spot natin. Ngayon pangalawa nito ay dito tayo sa counter sa kabila. So sundan kung saan tong tulis ito. Pwede kasing arrowhead siya. So pwedeng arrow. So sundan ang tulis nito papunta rito sa harap. At ang layo niyan estimated 5 meters. So kung mag-adjust, andyan lang yan sa 4, 5, 6 meters. So 5 ang pinaka unang distansya niya. So adjust, pwedeng magdagdag ng 6, magbawas ng 1 meter. So 4, 5, 6. Yan, kaya maganda ang ano na ito, ang site, kasi meron pa siyang mga counter signs. At hindi lang ito, meron pang isa dito. Tingnan nga natin yun. Ito yung isang counter sign din niya na napakaganda. Sa likod nito ay merong arrow ito. Merong nakaganyan. Manipis yung alang na arrow, papunta siya doon. At itong hole na ito ay klarong-klaro na gawa ng tao. Makikita yung ito bakas ng ano yan, ng tools, ng silsil. At meron siyang ginawa na parang kanal diyan na maliit, yung parang buntot, tail. At nakaturo din yan sa direksyon ng arrow. Ito na arrow, itong dalawa dito, ito. Pareho sila ng pinupunteriya. Kaya ayan ay magkasamang signs. At all in all, meron ng tatlo na nagtuturo sa isang lugar. Kaya napakaganda. Okay, ang problema ngayon ay ang labor lang yung paghukay. Kung kaya lang natin yan, tayo na ang maghukay. Kaya ang paghukay talaga ay mahirap din yan. Nakakapagod kasi hindi yan nakukuha ng 2 araw. Tatagal yan. Lalo na kapag hindi natumbok yung eksaktong pinpoint ng item, lilihis. May adjustment na naman kaya tatagal ang paghukay. Okay mga katiyat, so yan lang aking ibahagi sa inyo ngayon sa aming mga lakad ngayong summer. Hanggang sa muli, ay magpaalam na. Ingat kayo at God bless us.